Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikakakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan sa lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at maggalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa pahayag, sa ikalawang pagbasa sa 1 Juan, at sa dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sa Ebanghelyo mula sa Mateo, ipinapahayag ni Jesus ang mga tinatawag na beatitudes o mga pagpapala na nagpapakita ng mga kalagayang hinahanap ng Diyos sa atin. Sa dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, ito rin ang araw ng pagbibigay pugay sa mga banal na naging halimbawa ng buhay na pagsunod sa Diyos. Mga taong nabubuhay na may pananampalataya, pag-ibig at pagpapakumbaba. Inspirasyon sila sa atin na magpatuloy sa paggawa ng kabutihan, lalo na sa ating kasalukuyang panahon. Mga nangyayari sa kasalukuyan at ating tugon bilang Katoliko. Sa panahon natin ngayon, makikita ang patuloy na pagtaas ng mga pagsubok na tulad ng kahirapan, kaguluhan at pag-uusig sa pananampalataya. Marami ang nahihirapan at naghahanap ng tamang direksyon sa buhay. Kaya't lalong mahalaga ang paggawa ng bagay na nakabatay sa mabuting balita. Una, pagiging mapagpakumbaba at mapagbigay. Sa kabila ng ating mga nakamit o kakulangan, inaanyayahan tayo na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan.
ang pagsasagawa ng mga gawaing kawang-gawa ay isa sa mga simpleng paraan para matulungan ang mga mas mahirap. Pangalawa, pagmamahal at pagkakaisa sa pamilya at komunidad. Sa ating pamilya at komunidad, maging halimbawa tayo ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang maliliit na hakbang tulad ng pagkakaroon ng regular na pagsasalo ng pamilya at pakikilahok sa mga gawain sa simbahan ay nagdadala ng pagpapala at kapayapaan. Pangatlo, pagiging matapat sa pananampalataya. Sa kabila ng mga paghamon at pang-uusig, panatilihin natin ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ang pagsisimba, pagdarasal, at pangungumpisal ay mga hakbang para lumago sa grasya ng Diyos. Pangapat, pagiging mahabagin. Sa isang mundo na puno ng alitan, ang pagiging maawain at mahabagin ay napakalaking patutuo sa pananampalataya. Magpakita tayo ng habag sa lahat, sa mga tao man o sa mga kalikasan, at magkaisa para sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Panglima, pagtuturo at pagbabahagi ng pananampalataya. Ang pagbabahagi ng ating pananampalataya tulad ng ating ginagawa sa group chat ay isa sa pinakamakapangyarihan paraan para isabuhay ang ating pagiging Katoliko. Maaari rin tayong tumulong sa mga gawain ng simbahan upang mas maraming tao ang makaalam sa tunay na kalooban ng Diyos. Ang pagsunod sa mga aral ng mga banal ay hindi lamang tradisyon, kundi isang paanyaya sa tamang pamumuhay sa bawat hakbang ng ating pagsunod. Ang gantimpala natin ay hindi lamang dito sa mundo, kundi ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Magdiwang tayo at magalak sapagkat tayo ay ibinibintahan ng Panginoon na maging bahagi ng kanyang mga pagpapala. Panalangin naman para sa mga yumao. O Panginoong Diyos, makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat, ipinagkaloob namin sa iyong mga kamay ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Mga kaibigan at mga kaluluwa na patuloy na dumaranas ng paglilinis sa purgatorio. Naway sila'y makatagpo ng kapahingaan sa iyong mapagpalang mga bisig at maangkin ang kaluwalhatian ng iyong karian. Panginoong Jesucristo, ikaw na naglaan ng buhay upang iligtas ang sangkatauhan. Dinggin mo ang aming mga panalangin para sa mga yumao. Maawa ka sa kanilang mga kaluluwa at patawarin ang kanilang mga kasalanan. Pahirin mo ang lahat ng kanilang pagdurusa at hanguin sila mula sa purgatorio. Akayin mo sila patungo sa liwanag ng iyong walang hanggang presensya, kung saan wala nang pagdurusa kundi kapayapaan, kagalakan at kasiyahan sa piling mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong mahal na puso na nag-aalab sa pagmamahal para sa amin. Naway sila
ay makamtan ang buhay na walang hanggan, kasama ng mga anghel at ng mga banal sa iyong walang hanggang kaharian. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.